Mega love shout out po at magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako na naman po si Kapitana ni Heights, ang magbibigay na naman po ng reaction, opinion, point of view dito po sa mga content, no? Lalong-lalo na sa mga issue ng mga pinag-uusapan dito po sa platform ng YouTube. So ngayon po, no, ay masyadong mainit ang issue, no, na binabato dito kay Ka Noli, no. So para kasi nasanay tayo na dati si Ka Noli tahimik lang, patawa-tawa lang, no. And ngayon nakikita natin na marunong nang lumaban si Ka Noli, no, marunong nang sumagot, which issue naman talaga ang dapat, no. Kung may mga dapat tayong klaruhin, sagutin natin, at ang pinakamaganda ay doon galing mismo sa bibig ng taong concern, no. Kasi minsan pag mga reaction lang ay hindi natin talaga masasabing 100% na totoo yung mga pinagsasabi. Kumbaga minsan pag nag-reaction tayo, opinion lang yun ng tao nagbibigay ng opinion, no? So mas maganda rito kay Ka Noli kasi siya mismo yung sumasagot sa mga issue na binabato sa kanya. So mainit ngayon yung issue about sa panggagamit o mano ni Ka Noli at ng kanyang team or ng kanyang grupo dito kay Joy, na doon nga nakikita sa comment ni Kalinga Prab na sabi niya merong isang tawag dito, vlogger na gamit si Joy sa kanyang live, no. So ang lumalabas dito na parang si Ka Noli pa ang nakinabang kay Joy, no, which is alam naman nating lahat na although nagko-content si Ka Noli kay Joy, pero hindi po binablog ni Ka Noli si Joy kasi nasa ibang bansa nga si Ka Noli, no. So bilang sponsors ni Joy, natural lang yan, no? Natural lang yan na ma-content, mapag-usapan sa live niya kasi kumbaga update, no? And kung ano man yung mga information, no, na pwede nilang ibahagi sa kanilang grupo dyan, no? So natural, no? Kung yung iba nga dyan na hindi nga sponsor ni Joy ay nagko-content nga kay Joy, how much more dito sa grupo ni Ka Noli na talagang alam naman ng lahat na talagang tumutulong sila kay Joy, no? So ang lumalabas kasi dito na parang gamit daw ni Ka Noli si Joy at napapakinabangan daw ni Ka Noli ito ngang si Joy, no. So para sa akin, kung usapang beneficiary, no, usapang beneficiary, wala pong rules, no, ang charity, no. Sabihin pa natin na kahit na kayo pa yung naka-scout kay Joy, kayo pa yung tumutulong kay Joy, pero wala pong rules, no, na magsasabi na pag tinulungan mo isang tao, exclusive na ikaw lang yung pwedeng tumulong, no. Kahit na ikaw pa yung naka-scout yan, ikaw pa yung nakatulong dyan, lahat ng tao pwedeng tumulong at magbigay din. Kaya nga minamarket nyo yung mga beneficiary ninyo para makahanap ng sponsors. So nagkataon lang na isa si Ka Noli sa mga nabentahan ninyo ng mga beneficiary niyo nung time na minarket ninyo, kaya naandyan sila at tumulong, no. And mula noon hanggang ngayon, masasabi ko na hindi lang po basta-basta tulong ay naibigay ng grupo ni Ka Noli, kundi talagang masasabi nating malaki talaga, no. So ngayon parang ang pinapalabas nila na parang ginagamit daw ni Ka Noli, no. Meron pang usapan doon na hindi naman daw sinabi ng Kalingap na tulungan nila si Joy, pero inako daw ng grupo ni Ka Noli yung pagpapaaral kay Joy, which is kung tutuusin, bilang charity foundation or bilang charity community, dapat nga magpasalamat kayo, no. Kumbaga yung mga nakikilala yung mga beneficiary na yan na kayo yung tumutulong, pero may mga sponsors na sila yung nag-finance, no. So sabihin natin na
wala na dyan si Kanoli sa Kalinga, pero kinokontent niya si Joy. Kasi nga, kahit wala na dyan si Kanoli sa Kalinga, tumutulong pa rin sila kay Joy, no? So, dapat, kung ayaw ninyo na matulungan or ayaw ninyo mapag-usapan ni Kanoli itong si Joy, dapat lagyan nyo ng rules dyan sa Kalingap na yung mga beneficiary nyo exclusive, Kalingap lang ang pwedeng tumulong. May ganun ba? No? Dapat gumawa kayo ng rules na once na ma-scout nyo yung mga beneficiary nyo, exclusive kayo lang yung tumulong, huwag kayong tumanggap ng tulong galing sa labas ng Kalingap. Okay? At saka dapat may rules kayo na once na naandyan yung beneficiary nyo, bawal tumanggap ng mga sponsors sa mga antay. Diba? Kasi kung hindi ninyo inaalaw si Joy at ang pamilya ni Joy na tumanggap ng tulong dito sa grupo ni Kanoli, hindi naman yan mamimilit sila ni Kanoli. Kaso lang, hinahayaan ninyo kasi na tumanggap yung pamilya ni Joy, sila ni Nanay Imelda at si Joy mismo, ng mga tulong galing dito sa community or sa grupo nila ni Kanoli. Diba? Diba mas yon, mas pasasalamatan nyo pa sana yon, kasi kahit wala na dyan sila ni Kanoli sa Kalingap, tuloy pa rin yung pagtulong nila kay Joy. And ano naman ang masama kung mapag-uusapan, no? Mapag-uusapan sa channel ni Kanoli si Joy. Ang pangit lang is yung kino-content mismo, no? Ang pangit lang is yung kinukuha nila ni Kanoli si Joy, tapos kino-content nila, ina-upload niya sa channel niya. Pero wala naman, no? Natural lang yan bilang reactionist, no? Makapag-reaction ka sa mga content na pinapanood mo, especially dito sa kanila ni Kanoli, na sabi ko nga, makukonsider mo na beneficiary nila si Joy, no? So ngayon, sabi ko nga, matagal ko na yan sina-challenge, di ba? Na sabihan ninyo, di ba? Sabihan nyo si Joy at si Nanay Imelda na huwag kayong tumanggap ng tulong galing sa grupo nila ni Kanoli. Diba? Kasi hindi yan sila ni Kanoli mamimilit. Itutulong nila sa iba yung pera nila pag ayaw nyo talaga. Diba? Ngayon sabihin niyo ginagamit ni Kanoli at ang grupo ni Kanoli si Joy. Parang baliktad yata. Ha? Di po ba? Sa nangyayari ngayon ay masasabi nating si Joy at ang pamilya niya ang gumagamit sa grupo ni Kanoli? Bakit? Sino ba ang nagbe-benefit sa tulong? Di ba si Joy at ang pamilya niya? Sino ba ang nagbibigay? Di ba sila ni Kanoli? Sino ba ang tumatanggap? Di ba sila ni Joy? So, sino ngayon ang gumagamit? Sino ngayon ang gumagamit? Di ba? Ang pangit, ang pangit pa is yung kayo yung nagko-content kay Joy dyan. Kayo yung gumagamit kay Joy, gamit na gamit nyo si Joy, pero sa grupo ni Kanoli, tumatanggap si Joy ng pangbayad sa tuition niya. Di ba sampal din sa inyo yon? Ano yung sabi niyo? Sampal kay Kanoli na pinagbawalan na i-content si Joy? Bakit? Di ba? Bakit? Kung usapang charity, wala pong sinuman magbabawal sa mga tao na gustong tumulong. Kaya nga tinatawag na charity yan eh. Diba? Buti sana kung hindi natin alam na minamarket ninyo yung mga beneficiary ninyo sa mga sponsors. O dyan nga sa mga bagong beneficiary ni Kalinga Prab, no? Diyon sa channel niya, may bago siya na scout. Ano sabi niya? Mas maganda sana kung meron pong mag-i-sponsor. So doon pa lang nanghihingi ka na ng sponsor para dyan sa bagong scout mo. Diba? So, kung ayaw nyo pala na may mga ibang sponsor na ma-involve dyan sa beneficiary nyo, huwag kayong humingi ng tulong sa sponsor. Suluhin ninyo. At saka dapat noon pa, pinagbawalan nyo lang si Kanoli na huwag magbigay kay Joy. Kasi ngayon may usapan na parang, hindi naman kayo hiningian ng tulong, hindi naman kayo sinabihan ng Kalingap. Diba? Natulungan nyo si Joy, pero inako ninyo na kayo magbabayad ng tuition ni Joy. So parang kasalanan pa ng sponsor. Dapat noon pa lang sinabihan nyo yung grupo ni Kanoli, bawal po kayo na magbigay, bawal po akuin ninyo yung sponsor ni Joy kasi responsibilidad po yan namin.
'Di ba? Kaso lang noon hinayaan ninyo sila ni Kanoli na magbigay kay Joy. So feeling ng mga sponsors ng grupo ni Kanoli, okay lang. Kasi hindi naman sila pinagbabawalan, 'di ba? At saka alam naman ng lahat, si Joy mismo alam niya na bigay ang grupo ni Kanoli. Bakit hinahayaan ninyo kung bawal pala? Tapos ngayon parang sinisisi nyo pa, sabihin nyo, hindi naman yan kayo inutusan, bakit nyo kasi inako? Kasi nga tulong, ano ba ang word na charity? Ano ba ang word na tulong? Diba? Ngayon, kung ayaw ninyo na tumutulong ang grupo nila ni Kanoli kay Joy, so ibig sabihin, hindi na usapan charity yan. Usapang negosyo na yan. Bakit? Kasi ayaw ninyong ma-involve ang grupo ni Kanoli kay Joy. Kasi nga si Joy, hindi lang beneficiary kundi talent ninyo. Kumbaga, bilang manager, ayaw ninyo na i-share sa ibang tao yung talent ninyo, no? So dito sa nangyayari ngayon, hindi na ito usapan charity, usapang negosyo na ito. Gusto ninyong hawakan si Joy bilang endorser ninyo, bilang ambassadress, kasi iniingatan nyo negosyo nyo. Gusto nyo iwakan si Joy kasi talent nyo si Joy. Kasi kung beneficiary, usapang tulong, usapang charity, kahit sino po pwede tumulong. Kaya nyo nga yan sila minamarket, kaya nyo nga yan sila pinopromote, di ba? Para maraming sponsor ang tumulong. Same lang din sa nangyari dyan sa mga ibang mga angels ninyo, di ba? Maraming sponsors dyan ang nagbibigay ng pampaaral. Kaya, no, sana, no, nung umalis dati yung mga ibang sponsor, sabi ko sana hindi nyo maranasan yung naranasan nung mga umalis. Ngayon, nangyari na ulit kay Kanoli. Kaya sa ibang mga sponsors na natira dyan, sana hindi nyo rin maranasan, no, yung naranasan ni Kanoli na balang araw, parang kayo pa yung may kasalanan, parang kayo pa yung may mali kung bakit tumutulong kayo dyan. Diba? Speaking of charity, kung talagang ang intensyon ninyo is tumulong, di po ba dapat magpasalamat kayo na marami ang tumutulong? Kasi yun naman talaga yung hanap ninyo, sponsors. Real talk. Hanap ninyo sponsors, as gusto ninyo maraming sponsors kasi yun yung mga taong tumutulong at nagfi-finance dyan sa mga tinutulungan ninyo. Diba? So, ang sakit, no? Ang sakit dito. Para sabihin ninyo na sampal kay Kanoli. No, para sa akin sampal dyan sa community ninyo. Bakit? Hinahayaan ninyo na yung mga beneficiary ninyo ay tumanggap sa mga sinasabihan ninyong antay. Diba? Okay lang na tumanggap, no? Pero ayaw ninyong andamot nyo, no? Bakit? Inaalaw ninyo na tumanggap yung beneficiary ninyo ng mga kaperahan sa sponsor. Pero ayaw ninyong ipa-content or kahit man ng reaction dito sa sponsors mismo. Hindi ba yung tinatawag na give and take? No? Ang pangit lang kung kino-content ni Kanoli, binablog niya si Joy, no? Pinupuntahan niya, sinusulot niya doon si Joy, binablog niya, ina-upload niya sa channel niya. Pero yung reaction lang sa channel, natural lang yon. No, natural lang yun. Diba, yung iba nga, no, like sa amin, wala naman kaming ambag kay Joy, pero nag-reaction niya kami. How much more kay Kanoli na ang laki ng ambag ng grupo nila, no? O tsaka ito pa guys, sabi ko nga dyan sa Kalingap, yung iba dyan pretending to be a charity vlogger, pero sa totoo lang, sila yung nagiging beneficiary. So ngayon, nabubulgar na yung mga budulan dyan, budulan portion, di ba? Kunwari, magcha-charity, no? Gamitin mo yung tinatawag na pag-charity para makabudol sa mga sponsors. Kung talagang gusto nyo maging charity vlogger, dapat may sarili kayong pera galing sa bulsa nyo, hindi yung naghihintay kayo ng mga bigay ng sponsor tapos saka kayo magcha-charity, no? Kaya no wonder na yung ibang mga charity vlogger dyan, wala naman kakayahan na mag-charity at maglabas ng sariling bulsa, pero ginagamit ang mga beneficiary para magkaroon ng sariling bahay at lupa kasi nga nagiging sila na yung beneficiary dyan. Kahit pa sabihin ninyo, no, na may mga sponsor yung mga bahay ninyo, so ibig sabihin kayo yung naging beneficiary dyan sa Kalingap. Diba? Ginagamit nyo yung mga sponsors, hindi pa kayo makontento, binubudol nyo pa yung mga para sa mga charity. Nakakahiya. No, nakakahiya. Kaya yung sabi ko dati di ba? Tama yung mga sinasabi ko dati. Yung iba diyan, kunwari na sa charity lang, di ba?
para makabudol sa mga sponsors. So kawawa ito kawawa itong grupo ni Kanoli, no? Kasalanan pa pala nila kasi nakatulong sila ngayon. Yung sinasabi ninyong makapal ang mukha at walang hiya at manggagamit, hindi po si Kanoli ang nasisira diyan kundi beneficiary ninyo. Yung beneficiary na tinutulungan nila ni Kanoli, yun yung ang sinasabing makapal ang mukha, manggagamit. Bakit? Sila yung nakikinabang kay Kanoli. Okay? Paano magiging nakakahiya paano naging makapalang mukha nila ni Kanoli? Sila yung tumutulong. Ang makapalang mukha yung tumatanggap ng tulong galing diyan sa kanila ni Kanoli, no, na nandiyan sa loob ng Kalingap. Okay? Kaya nga sabi ko dati, di ba, hindi lang beneficiary ang tinutulungan nila ni Kanoli. Hindi lang isa, dalawang beneficiary ang tinutulungan diyan. Ngayon naipit dito si Joy. No, naipit dito si Joy dahil sa nangyayari nito. Alam mo kung ako lang sa grupo nila ni Kanoli, di ba? I-let go ko yan si Joy. No, i-let go ko yan si Joy kasi habang nandyan ang grupo nila ni Kanoli tumutulong kay Joy, maiipit si Joy dito. No? Maiipit si Joy dito kung talagang mahal nila si Joy, bitawan nila si Joy, ibigay nila sa Kalingap. Kasi habang tinutulungan nila si Joy, hindi matatapos at maiipit si Joy dito. Bakit? Yung sinasabihan ninyo na makapalang mukha ni Kanoli, siyang makapalang mukha? Yung beneficiary ninyo, di ba? Yung beneficiary ninyo, doble cara. Okay? Sino ang manggagamit dito? Hindi ang grupo ni Kanoli ang manggagamit or si Kanoli ang manggagamit. Yung beneficiary ninyo ang manggagamit. Bakit? Tumatanggap ng tulong sa kaaway ng Kalingap. Hindi ba kontento sa tinutulong ng Kalingap? Tumatanggap pa galing sa kalaban ng Kalingap. O sino ngayon ang manggagamit? Di ba? Hindi ang grupo ni Kanoli ang manggagamit. Yang beneficiary ninyo ang manggagamit. Yang mga ibang mga charity vlogger nyo dyan ang manggagamit. Okay? Kasi sila yung nakikinabang. Di ba? Gamit na gamit si Joy. Baka yung grupo ni Kanoli ang gamit na gamit ni Joy. Baliktad yata. No, hindi ang grupo ni Kanoli ang gumagamit kay Joy, kundi si Joy ang gumagamit sa grupo nila ni Kanoli, no? So, ayan guys, no? Sorry sa mga Joy Natics, pero habang nandyan yung grupo nila ni Kanoli na tumutulong kay Joy, maiipit si Joy dito, no? Maiipit si Joy dito, kaya kung ako lang, no, kung totoo mahal nyo si Joy, i-let go nyo yan. No, i-let go ninyo kasi habang tinutulungan nyo yan at habang may connection si Joy dito sa grupo ni Kanoli, hindi matatahimik si Joy, no? At lahat ng mga sinasabi nyo kay Kanoli, bumabalik ka dyan kay Joy sa beneficiary ninyo. Okay? Ayaw nyo palang may tumutulong kay Joy Hindi dapat noon pa pinagbawalan nyo na bawal po matumulong kay Joy. Dapat sabihan nyo si Joy, si Nana Imelda, Nana Imelda, Joy, bawal kayong tumanggap ng tulong sa grupo ni Kanoli. Kasi ginagamit kayo. Di ba? Marami akong sasabihin guys, wala lang talaga akong time na mag-live, no? Pero pag nag-live ako, ipunto por punto po natin ang lahat ng mga issue dito at yung mga binibitawan ni Kanoli ng mga revelation, no? Ipunto por punto natin ito. At saka kanina nanood din ako doon sa reaction ni Sangkay at saka sa kay Madam Marilyn Chang, no? Marami akong mga isasagot dito guys, no? Maganda kasi yung meron ka napapakinggan bago bigyan mo ng reaction, okay? So pasensya na guys, busy talaga ako, no? So yan lang, no, sa bilang pagtatapos, no, yun lang yung advice ko, no. Si Joy ang naiipit dito, kaya diyan sa grupo ni Kanoli, kung talagang mahal nyo si Joy, i-let go nyo yan, kasi habang tinutulungan ninyo at habang connected si Joy sa inyo, kawawa si Joy dito, no, kawawa si Joy dito. Si Joy ang mapapasama dito kasi lahat ng binibitawan ng Kalingap na mga aligasyon dito sa grupo ni Kanoli, babalik kay Joy. Bakit? Si Joy po ang nakikinabang sa grupo nila ni Kanoli. Real talk. Ang pamilya Aquino ang nakikinabang sa kanila ni Kanoli. Si Kanoli wala silang pakinabang. Bakit? Ano bang ginagawa ni Kanoli sa pamilya Aquino? Pinupuntahan ba doon sa bahay nila? Ini-interview ba si Nana Imelda? Binablog ba si Joy? Hindi. Di ba? Nagbibigay ba ang Kalingap sa grupo ni Kanoli? Nagbibigay ba si nga pamilya Aquino kay Kanoli para sabihin ninyong gamit na gamit ni Kanoli si Joy? No, baliktad utak nyo. Okay?
Ang pamilya Aquino ang gumagamit sa grupo ni Kanoli. Ang pamilya Aquino ang nagbe-benefits at nakikinabang sa grupo ni Kanoli. 'Di ba? Na kinikredit sa Kalingap. Scholar ng Kalingap, beneficiary ng Kalingap, pero ang grupo ni Kanoli ang nagbibigay. No, hindi lang maliit na halaga, malaking halaga, no? So, 'yun lang, no? So, ewan ko lang, no? Pakapalan lang talaga ng mukha, no? Alam ko naman si Nanay Imelda nanonood yan, no? Masakit lang na yung mga taong tinutulungan mo, di ba? Hindi ka man lang maipagtanggol o hindi ka man lang no? Hindi ka man lang matawag dito, no? Wala, no? As in, no? Sabi ko nga kay Kanoli, wala kang makukuha proteksyon, wala kang makukuha diyan, hindi. Kawawa lang talaga. Ang daming deserving, ang daming pwedeng tulungan, ang daming mga naghihirap dito sa buong Pilipinas. No, ang daming pwedeng tulungan, no? Yung mga masasabi nating deserving talaga. 'Di ba? Na wala kang maririnig, no? Ang pangit, ikaw na ngayon tumutulong, ikaw pa yung napapasama. 'Di ba? Kayo yung nagturo kay Kanoli para sagutin kayo ng real talk. Buti sana kung si Kanoli kahapon lang pumasok yan sa Kalingap. Ang tagal yung naging kasama yan. Kaya maraming alam yan. At bilang mga sponsors, marami yung naibigyan dyan sa loob ng Kalingap. Di ba? Pagkatapos yung pakinabangan, ganyan yung gawin nyo sa tao. Tapos yung mga taong natutulungan ng grupo ni Kanoli, wala man lang kayong masabi. Tahimik kayo. Pero kung may pakinabang, bukas palad nyo. Pero ngayon, ganyan yung nangyayari, tahimik kayo. Di ba? Mga oportunista kayo. Di ba? See you sa live ko, guys. Pag may time ako, maraming salamat. God bless. Bye-bye.